Sa kapanahunan po noon ni Pacquiao ay hindi pa uso noon ang pag-aalaga sa malinis na kartada, na kung saan po ang tanging nagiging batayan lamang sa isang kapanapanabik na laban ay itong kakayahan ng dalawang boksingerong maglalaban. Walang puwang ang mga uri ng mga boksingero na mayroong kaduwagan sa katawan noon, dahil sa nagtatapat-tapat ang mga pinakamahuhusay na boksingero sa isang dibisyon. Ito dahil sa iilan lamang po kasi noon ang mga promotional company na nangangasiwas sa mga boksingero. Kaya naman sa oras na maramdaman ng mga promoter na mainit sa mga boxing fans ang laban, ay walang anot-anot kinakasa na agad ito ng mga promoter, katulad na lamang ng labanang Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez, dahil sa maraming mga boxing fans ang natutuwa sa tuwing nagsasagupa ang dalawang manlalaban. Kaya naman umabot po hanggang sa ika-4 na yugto ang naging laban nitong dalawa. Ito po'y dahil sa pag ang bansang Pilipinas at Mexico na ang magsasagupa, ay asahan mo ng literal po na suntukan ang mangyayari sa laban na walang yakapang magaganap. Ngayon sa kapanahunan po kasi noong itong Mexico at Pilipinas pa ang mortal na magkatapat sa palakasang ito, ay meron po kasi tayong kababayan na dumayo po noon sa bansang Mexico para sa gayon nga ay durugin ang inaasahan na magiging susunod kuno na superstar sa kanilang bansa. At ito na nga po ay ang undefeated boxer na si Adrian Estrella, na mayroong kartada na 22 panalo, walang talo, at mayroong 20 na knockout sa kanyang 22 na ipanalong mga laban. At dahil nga sa undefeated boxer nga itong si Estrella, ay kaya naman maraming mga Mexican boxing fans ang nakatutok noon sa kanya, na kung saan umaasa na siya na ang susunod na superstar ng boxing. Pero sisirain po pala ng Pinoy ang pangarap nitong mga Meksikano, dahil sa itong ating kababayan pala na tubong South Cotabato ang magmimistulang bangungot para sa kanila. Dumayo si Sonsona na daladala ang kanyang kartadang 33 panalo, may 6 na talo at mayroon ng 2 tabla. Inakala ng mga Meksikano na isang mismatch kuno ang laban na ito para sa kanilang kababayan, dahil ang kanilang ginawang basihan ay ang naging 6 na talo nitong ating kababayan. Kaya naman huwag na po natin patagalin pa at sabay-sabay na po natin ngayong panoorin ang laban nitong si Estrella at Sonsona na nangyari nitong ika-15 ng Mayo taong 2015. Bueno, las indicaciones de siempre, mi Pino, es decir, pelea limpio. Good luck y buena suerte, ¿verdad? Pues todo listo para esta pelea por el Campeonato Internacional de Peso Superpluma, 58 kilos, 976 gramos, que le costó trabajo dar al Diamante Estrella, pero finalmente lo dio. Vámonos en esta pelea zurdo contra derecho, doctor Alfonso Morales. Gracias, Ricardo López Nora, señores y señores, amables amigos de la República Mexicana. Aquí estamos arrancando. No pierdan ustedes de vista la mano derecha del hombro del pantaloncillo negro, que en cualquier momento va a poner horizontal a este que es su oponente. Este tagano que nos obliga a recordar a uno de los mejores peleadores en la historia, como no fue el inolvidable Seferino García, conocido como Cipriano, un hombre que hizo Sa unang bahagi ng laban ay matyagang pinakikiramdaman itong si Sonsona ang lakas ng kanyang kalaban. Sinusukat po nitong ating kababayan ang layo o itong puwang ng kalaban, para sa gayon nga ay makuha niya ang tamang sukat nitong kanyang suntok na pakakawalan. Pero kabaliktaran naman ito sa undefeated na Meksikano, na maagang nagpapakawala ng mga malalakas na suntok, para sa gayon ay sindakin ang ating kababayan upang makuha agad ang face ng laban. Pero hindi pala ito magiging epektibo, dahil sa wala po palang planong umatras itong ating kababayan sa pukpukan na banatan. Pelea número 42, ha ganado 33-11 por nivel del cloroformo, ha perdido 6, 2 cloroformos en contra, 2 empates, y lo que son las cosas, Arce, el 27% de las victorias de Sonsona son por nocaut solamente. Sí, doctor, que salió bravo este de Sonsona, viene con todo, aquí nomás, está dando golpe suave. ¡Ay, lo agarró! Ahí va a ser, Uy, no, cuidado. ¡Qué buena pelea, doctor! El primer round se está con todo. Exactamente, mientras tanto, señoras y señores, amables amigos, esta pelea no va a ser huesos viejos. Vean dónde tiene colocada el
puño, velo, así se puede ver verdaderamente. Bago tayo magpatuloy ay hatid sa inyo ng isa sa mga legit na betting sites sa buong mundo na 1xBet. Tuloy pa rin ang pamimigay nila ng 7,000 na bonus sa inyong first deposit. Pwede kayo tumaya sa anumang sports katulad na lamang ng boxing. Ang kailangan nyo lamang gawin ay pindutin ang link na iiwan natin sa description at comment section at gamitin ang promo code na DOBUTE para makuha ang bonus. Kaya ano pang hinihintay nyo? Register na! Es suicida la conducta. Vean nada más donde tiene esa mano izquierda. Ahí es donde tiene que reiterar, donde tiene que repetir. Este que es nuestro paisano, el regiomontano. Vean nada más los cañonazos en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, es donde puede. Este que se estrella el regiomontano tener problemas, pero tiene que manejar la mano izquierda en forma de gancho a la mandíbula, Arce. Y doctor, tiene que moverse fuerte. Tiene que moverse fuerte. Iderman. Sangrando, Estrella. Está sangrando, Adrián Estrella. Del oído, detrás del oído derecho está sangrando Adrián Diamante Estrella. Efectivamente, mientras tanto, amables amigos, vaya entrado, no. Impresionante volado de mano izquierda de este tagano. Regresamos. Va sangrando el Diamante Estrella detrás del oído derecho. Pues fue un golpe fuerte, debe tener mucho cuidado porque este tagalo salió con todo a tratar de conectar sus golpes volados y vayan a la campana. Vámonos para ese segundo asalto. Guillermo Schutz García. Gracias, Pino. Aquí vamos, inicia. Y qué terrible golpe de parte de Sonso. Está bloqueado completamente. Decíamos que con el volado venía a derrotar al mexicano y está tambaleándose, no va a poder más. Y está perdiendo ¡Qué el invicto. sorpresa! Increíble. ¡Qué sorpresa se está dando aquí en San Luis Potosí! Decíamos, el filipino vino a noquear al mexicano que estaba soltando puros volados de izquierda, que buscaba conectar a Adrián Estrella. Se enganchó el mexicano, algo que no debía de hacer, y lo conectó de lleno, lo mandó a la lona, le quitó el invicto y sorprendió a todos esta noche. Oye, Schutz García, algo que es impresionante. Esta es la tesis, esta es la doctrina de los taganos. ¿Estarás de acuerdo, Ricardo? ¿Estarás convencido que estos hombres salen a morir o morir? Efectivamente, en el boxeo no hay enemigo pequeño ni hombre invencible. At dahil sa sobrang kumpiyansa nitong si Adrian Estrella na magpakawala agad ng mga naglalakasang suntok, ay kaya naman hindi nito nakita at nabasa ang counter right hook na ginawa nitong si Sonsona. Masasabi po natin sobrang lakas itong suntok na ito, mga idol, na nagmula pa po sa ibaba patungo sa panga ng kanyang kalaban, na naging dahilan kung bakit dumaos-dos sa lona ang huso ng undefeated Mexican boxer na ito. Kaya naman sa laban ay nanalo po ang ating kababayan at nasungkit pa ang bakanting WBC International Super Featherweight title belt.